Dito naman, sa nakita po nating balita na kung saan mga kababayan talagang dito makikita nyo na hindi na po talaga natutuwa si Presidente sa mga nangyayari dyan po sa Senado dahil sa mga pinaggagawa dito pong si Alan Peter Cayetano. So ngayon mga kababayan, ito play po natin. Kinalulungkot naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangyayaring gulo sa Senado. Dalawang araw na kasing hindi nakakapagsesyon na ang mga senador. Live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, ano? Di ko talaga makalimutan yung sinabi ni Marcoleta. Mamaya papakita ko sa inyo. Ano ba yung sabi ni Marcoleta? Huwag kayong kukurap. Huwag daw kukurap mga kababayan at dadalhin daw ang Pilipinas sa tamang direksyon. Kung yung Senado nga hindi nyo nadala sa tamang direksyon, yung pakayang Pilipinas. Pang sinabi ng Pangulo. Miki, nanawagan niya si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador, partikular yung mga miyembro ng majority bloc na bumalik na sila sa trabaho. Tama. Sa isang ambush interview, tinanungan natin si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ba ang masasabi niya at gusto niyang sabihin dito sa mga senador na hanggang ngayon ay hindi sumisipot dyan sa sesyon ng Senado. Sabi ni Pangulong Marcos, nung siya ay senador, ang pagkakaunawa niya sa rules ng Senado, dapat at least 3 days prior doon sa session, ipinagbibigay alam kung kanselado ito o hindi. Tama. Dapat meron ding valid reason for canceling yung session sa Senado. Pero sa pagkakataong ito, sabi ng Pangulo, parang wala naman siyang nakikitang valid reason para hindi ituloy yung session sa Senado. Mukhang hindi naman daw valid reason yung pagsama sa isang senador o paghahatid. Matatandaan kasi natin na nung unang araw na hindi natuloy yung sesyon dyan sa upper chamber ay dahil sumama etong si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senador Jinggoy Estrada nang arestuhin siya at isyuhan ng arrest warrant ng Sandigang Bayan dahil nga sa kasong plunder. Ang sinasabi Tapos nung sumama siya mga kababayan, hindi na po siya bumalik. ni Pangulong Marcos kanina sa ating panayam, napakarami ng assistance na kailangan ng taong bayan, ng mga Pilipino at hindi ito uusad kung walang ginagawang aksyon ang sangay ng lehislatura. Makikita daw Eto, take note mga kababayan ha, yung ginawa po ng simple majority ngayon, yung ginawa ni Chis Escudero, kahit pa sabihin ng iba, na balingbing, itong si Chis Escudero, ganito, ganyan. Sa totoo lang mga kababayan na hindi po natin may kakaila na yung ginawa niya mga kababayan ay para po talaga sa taong bayan. Dahil biruin nyo ha, yung pag-hostage mga kababayan ng mga ospital dun po sa mga kababayan Pilipino po nating walang pambayad, matitigil na po yun. Dahil nga, di ba may panukalang batas na isinusulong si Senator Riza at malaki ang posibilidad mga kababayan na ngayon tumatakbo na ulit at gumagana na ulit ang Senado, nagtatrabaho na ulit, malaki ang posibilidad na maisabatas na po yan at mapakinabangan agad-agad na mga kababayang Pilipino po natin. At saka ako, masaya ako para dun sa tatlong colonel na mapupromote mga kababayan as a general. Dahil nga, umuusad na ulit nagtatrabaho na ulit, gumagana na ulit ang Senado at mapapag-usapan na ulit yung mga bagay na yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. co-equal branches ang executive, legislative at saka ang judiciary. Ang executive at ang hudikatura patuloy ang pagtatrabaho pero makikita na nakatenga ang trabaho ngayon ng lehislatura dahil nga sa hindi pagganap sa tungkulin at pagdalo sa sesyon ng ilang mga senador. Tama. Pakinggan natin, yun naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership and it has stopped the essential business of legislation in government. Grabe no? Miki, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, very sad. Nakakalungkot itong nakikita natin na nangyayari dyan sa Senado. Pinag-aaralan daw nila yung ating batas, kung ano yung mga legal options para maibalik sa normal ang sangay ng lehislatura, lalo na't magkabukod kasi sila ng branches. So hindi naman nila pwedeng Okay, tanyo ha, sinabi ng Presidente na pinag-aaralan yung mga posibleng batas para maibalik sa ayos ang Senado. So ibig sabihin, kung hindi talaga uusad ang Senado at mananatili po itong paralisado, malaki ang posibilidad mga kababayan na makialam dyan ang Presidente. Di ba? Malaki ang posibilidad na pakialaman po talaga yan ng Presidente. Katulad ng ginawa dati ni Digong. Di ba nung ayaw umusad mga kababayan ng Kamara,
dahil nga ipinasarado ni Chis Escudero, ni Alan Peter Cayetano yung Senate Hall. Ano ba ang ginawa ni Duterte? Di ba nakialam siya? Kinausap niya mga kababayan itong sina Cayetano at itong sina Velasco. At di ba nung kinausap ni Duterte ang mga yan, napilitan si Cayetano mga kababayan na bumaba sa pwesto nung nakakuha na ng sapat na bilang ito pong si Velasco. So malaki ang posibilidad na makailam din ang presidente dyan. So ngayon ituloy pa natin. Papatawan ng parusa ang legislative kasi ibang sangay naman yan. Pero Tama. tinitingnan daw nila yung mga paraan, yung mga options para maibalik sa ayos ang lahat. Nikki? Diba? Yan ang Express Report ni Maricel Halili. Ayan. So ngayon, ito yung kabuang tanong kay Presidente. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan ha. Sabi nga ni PBBM dito, magtrabaho na kayo. Get back to work. Yan. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift committee and marami tayong kailangan magawa sa mga patas na pakapatas. Like we were thinking, baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ng may ibang batas. Ito kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa trade crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko, there is that ang rules, ang congressman naman ako, ng senador pinamo, ang rules dyan, pag magka-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. Tama. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Oo. Kasi mga kababayan, ang nangyari nga dyan, di ba inihatid nga ni Alan Peter Cayetano si Jinggoy Estrada. Doon ata sa Sandigan Bayan mga kababayan. And then after noon, hindi na nagpakita yung majority mga kababayan ni Cayetano dyan po sa Senado hanggang kahapon. Buti na nga lang kanina mga kababayan, gumana yung pagiging Pilipino ni Chis Escudero at lumipat siya sa minority. Dahil kung hindi nangyari itong mga bagay na to ngayon, hindi na naman uusad at magtatrabaho ang Senado. Ibig sabihin, paralisado na naman ang Senado ngayong araw. Buti na nga lang nagkaroon ng pagbabago mga kababayan kahit papaano. At nakita natin na talagang ang bilis umusad nung Senado nung hinawakan na ng simple majority. So ngayon ituloy pa natin. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko na maintindihan kung paano sila pagtatrabaho pag ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules? Nagbago na ba yung mga pakatlo natin kagaya sa nakaraan? It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership and it has stopped the essential business of legislation and government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators from the time I was senator, and we cannot figure out how to ganito. Tama. Kahit sina Dick Gordon mga kababayan sinasabi din yan eh. Talagang etong si Alan Peter Cayetano talaga nagpagulo ng Senado. Napunta tayo, paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability. Tama. So that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government
during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. Oh, yan. Hindi mangyayari nga yan. Yung pinaplano ng executive, mga kababayan, para tulungan yung mga kababayan Pilipino po natin, hindi talaga mangyayari yan habang hindi gumagana yung legislatura. Which is etong Senado, mga kababayan, dahil yun nga mga senador na ando dun sa kanilang bahay at nagbabakasyon lang. Ano po ngayon ituloy pa natin? No, I don't, that is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. Is there anything you it's a very sad, it's a very, very sad word. It's sad word. O, ayan. Di ba? Maliwanag yung sinabi ng presidente dito, mga kababayan, na hindi naapektado talaga ang executive kung hindi nagtatrabaho yung Senate.